Bakit naging ganyan mga bossing ang bayang Pilipinas? Bakit mga bossing ang Pilipinas ay naging parang Amerika? Ano ba ginagawa ng Amerika, Boss Dada? Ito po ang ginagawa ng Amerika mga bossing. Ipapakita dito sa hearing na ito ng Senado kung papaano yung tawag dito, administrasyon ni Joe Biden ay wala talagang Diyos. Anong unang ginawa nila? Tinanggal nila yung mga religion. Tapos, anong ginawa nila? Yung mga simbahan sa Amerika, syempre tax-free yan eh. Tax-free yan eh. So ang ginawa nila para itong mga simbahan na ito ay hindi na magsipaglakihan, ayan, ginamit nila yung kanilang kapangyarihan, in-infiltrate nila itong mga simbahan na to. Lahat ng simbahan na lahat ng simbahan mga bossing, na included dito sa hearing na ito, mantakin mo 300 na churches ang kanilang binaboy-baboy. Alam mo daw ba ang tawag ng administrasyon ni Biden sa Bible? Ang tawag daw niya sa Bible, hate book. Hate book ang tawag nila sa Bible. So dumating sa punto na sa administrasyon ni Joe Biden, ganito ang nangyari mga bossing. Nawalan ng Diyos at anong ginawa nila? Sinira nila ang 300 simbahan. Ang dami nilang politically persecuted. Wineponize nila yung Department of Justice ng Amerika para yung mga simbahan sa Amerika na mayayabong. Anong ginawa nila? Ayan, sinira-sira at sinira-sira. Talagang winarak-warak nila. Winarak-warak nila mga bossing. Totoo yan. Paano natin masasabing ito? Mamaya ipapakita ko sa inyo. Ngayon, ito ang pinakamasaklap sa lahat. Walang ganitong ugali ang mga Pilipino. Walang ganitong ugali. Relihiyoso tayo mga Pilipino. Sa dami ng relihiyon sa Pilipinas, Muslim, Muslim, Katoliko, Kristiyano, Christian, born again, Sabadista, Iglesia, meron pang tawag dito yung kay Senyor Aguila. Napakarami tayong mga simbahan dito, GCF, CCF, lahat na yata ng mga letra. Nagkaroon na dito ng simbahan dito sa Pilipinas. Kumbaga, napakarami ng iba't ibang mga relihiyon na kinaaniban ng mga Pilipino. So ngayon mga bossing, nung maayos naman tong administrasyon natin, umalis lang si Bongbong, pumunta lang sa ibang bansa, pagbalik dito, demonyo na. Pagbalik dito, demonyo na. Anong ginawa? Yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy na 4 na taon nang patay, binuhay. Ganon ang ginawa nila, binuhay niya. Tapos anong ginawa nila? Katulad ng ginawa ng Amerika, weaponizing. Ito lang yung nakikita natin na kaya nagkaroon ng lakas ng loob ang administrasyon nito ni Bongbong Marcos. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na gawin lang mga ito kasi ginagawa nila sa Amerika. Anong prueba natin na nangyayari yan sa Amerika? Ito, panoorin ninyo itong balita na ito. Ito mismo yung hearing, tinranslate pa sa Tagalog para talagang maintindihan natin. Pasok? Very much, Mr. Chairman. Ms. Bondi, welcome. Congratulations on your nomination. I'm so glad that you've been nominated, as we discussed when we had the chance to meet. Thank you. It was a pleasure to work with you as the State Attorney General for a number of years, and I'm delighted to see you here today before the committee. Yan. So this is yung hearing to. Commission on appointment. Parang sa atin sa Pilipinas, di ba? Meron yung Department of Justice, haharap yan sa Committee on Appointments. Tapos, nasa Committee on Appointments ang kapangyarihan kung i-confirm ba nila to para maging secretary. So, ang ina-applyan nito ni ate, Attorney General.
Ay, ina-applyan niya. to meet. Thank It you. was a pleasure to work with you as the State Attorney General for Ayan, State Attorney General, ha? a number of years, and I'm delighted to see you here today before the committee. I look forward to your confirmation. You will be confirmed. I, too, have taken note of the number of times you have been asked about weaponization of the Department of Justice. Ngayon, no? Ano yung sinabi? Ha? Times you have been asked about Ayan, no? Weaponization of the Department of Justice. Anong ibig sabihin yan? Ano yan? You can take it sa kanyang face value. Ika nga, the word speaks for itself. Weaponization ng Department of Justice. Ginamit yung Department of Justice para atakihin. Alin? O, tingnan nyo kung ano atakihin nila. weaponization of the Department of Justice as if it was a theoretical possibility that might happen in the future. One of my colleagues on the other side said, weaponization may well occur under your tenure. We all know that weaponization has occurred like we've never seen before in American history under this administration. And I want to get even more specific. In the last 4 years, this administration has carried out an unprecedented attack and campaign against people of faith. Oh, against kanan. Against people of faith. Ginamit ang Department of Justice this is according to this commission on appointment hearing disappointment hearing. O ayan, o sabi diyan, o ginamit yung Department of Justice weaponized at para maglunsad ng kampanya against people of faith. Sino tong mga to? Ayan na, mga pastor, mga pare, at kung ano pang tawag ninyo, mga imam, at kung ano-ano pa. Basta, people of faith, ang pinangangaral ay salita ng Diyos, simbahan, reliyon, ay dudurugin nila. Ginamit nila yung kanilang kapangyarihan para turugin at sirain ng mga ito. If you look at the numbers, we've never seen anything like it before in American history. It has been one of the most disgraceful chapters in the history of the Justice Department and in the history of the FBI. And I hope that you will reverse this and do right by every American citizen, including especially people of faith. Let me give you some specifics. After the Dobbs case was decided by the Supreme Court, over 100 pregnancy care centers and over 300 churches in this country were attacked. Over 300 churches in this country were attacked. KOJC is part of that 300 churches. 300 churches, mga bossing. So, demonyo. Demonyo tong bansang ito. Walang Diyos tong bansang ito. 300 na simbahan ang inatake mo. Ginamit mo yung iyong Department of Justice. Wineponize mo, ginawa mong missile para sirain itong mga bahay, lugar panambahan na ito. Ito yung pinag-uusapan natin dati. Hindi kasi natin naiintindihan. Ako din, hindi ko naiintindihan. Ano ba ito sinasabi ni Pastor? Sino ba siya? Ano ba siya? Bakit naman siya kailangan ng Amerika? As if naman. Napaka-feeling naman niya, feelingero naman siya masyado. Feeling niya, sikat naman siya masyado. Ganun ang iniisip natin eh. Totoo pala. And sorry, Pastor. Sorry sa KOJC. Dahil ang dami-dami naming mga masasamang sinabi sa iyo noon. Until talaga makausap ka namin at makumbinsi mo kami, makumbinsi kami ng mga magagandang nagawa mo sa simbahan mo. Ayun ang problema, mga bossing. Ang dami nating mga judgmental, hindi tayo naniniwala kaagad, ganito pala ang ginagawa ng mga kano. Paano nagsimula? Kay Pastor Apollo Kibuloy, anong nangyari? Sinabi dito, sasabihin dito na sila daw ay nagre-recruit ng mga espiya sa mga simbahan na yan
para magbigay ng impormasyon at magkaroon sila ng tsansa, hanapan ng butas etong mga simbahan na to, and from that, buwagin yan. Paano? Kasuhan. Kasuhan. O hindi ba? O hindi ba ganyan din ang ginawa kay Pastor? Marami siyang mga members sa Amerika. Kasama yan. Yan sila alias Amanda. Kasama yan. At yung iba pang mga galing dito sa Pilipinas na tumakbo doon sa Amerika para mag-asylum. O anong ginawa nila? O yan, hinire nila yung mga yan from the inside para mag-blend in, magbigay ng mga impormasyon sa kanila. Kasi itong mamang ito, itong taong yung Nepalese na yan, nakuha ng mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy. Binigyan sila ng kapangyarihan ng korte para kunin yung cellphone. Boom! Huling-huli. Huling-huli na nakikipag-kuusap siya sa otoridad. At ginagawan nila si Pastor ng problema. Yung mga tumiwalag yan, ginamit ng bansang ito para sirain yung simbahan, papaano magsumbong ng kung ano-ano. Magkaroon ng kaso doon, makagawa sila ng kaso ayon doon sa mga sumbong para magkaroon sila ng chance pasukin itong Kingdom of Jesus Christ. Ang bilis lumaki ng Kingdom of Jesus Christ sa Amerika. Ang dami nilang mga properties sa Amerika. Yung gawain nila, ang bilis kumalat sa buong Amerika. Mantakin mo, simultaneous, kinubkub nila lahat yan. Wala silang nakita, nakuha kahit isa, mga boss. Hindi ba? Nung kinubkub nila yaang LA, ano nangyari? Winarak-warak nila lahat. Ano sumbong sa kanila? Nakatali yung mga kabataan diyan, kinakalbo, may mga nakakulong. Meron pa silang mga armas. Ganun ang sumbong nila. Kaya nung winasak yan, talagang putya, parang gera. May helicopter, sumisigaw, "Hoy, KOJC, magsilabas kayo. O di kayo lalabas, papasok kami." Ganun daw sigawan. Tapos nagulat na lang sila, boom, yung gate nila, hinila, pasukan lahat, armado. Daan-daan mga polis, pinagwawasak lahat ng pinto. Lahat ng tao, pinagtatali yung kamay. Pinadapa. Kasama pa yan, si Windel, si Defenders of the Sun. Kasama yan sa tinalian kasi sabi may baril. O papunta siya sa basis yan. Dung. Ganun yan, napakagaling na basis yan. Parang si si Flea ng Red Hot Chili Peppers. Ganun yan, kahit nakatiwarik, nagbe-base yan. Oo, ganun kahusay yan. Ang galing pa magtinda ng mga niyan. Antindi pa pagtinda ng mga pusa niyan. Habang nag-aalaga ng pusa, nagbe-bass guitar yan. So ibig ko sabihin, nung nakita pa siya, may dala-dala siyang bass guitar, mukhang shotgun eh. yung kanyang bass guitar, pinadapa siya, pinuksan, pagtingin gitara. Anak ng tinapay. Inarak nila, pinasok nila yung katedral doon. Pagpasok nila, sakto nagdadasal. Ang nakita nila, walang bata. Nakita nila, puro matatanda. Kasi doon sa Van Nuys na yan, yung karamihan ng mga members dyan, matatanda talaga. 4 na madaling araw eh. Alas 4, nung madaling araw, pinasok yan mga bossing. Niransak yan, winarak yan. Isang buong maghapon silang nandiyan, naghahanap noong sinusumbong sa kanila ng mga buwisit, na mga satanas, na mga ginamit nilang insiders para makasuhan ito si Pastor Apollo Kibuloy. Ano nangyari? Lumabas sila hiyang-hiya, walang nahuli, walang nakuha, kahit ano. Walang nakuha kahit ano, hiyang-hiya, nag-a-apologize at sinabi na kung ano man yung nasira dito, i-bill nyo na lang kami. O, hindi ba? O, ganun ang nangyari mga bossing. So, sa Hawaii, ganun din ang ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy. O, yung piloto niya, animal na yan, nakikipag-usap na pala sa otoridad. Kaya pala nung palipad na sila, boom! Biglang hinarang yung aeroplano nila. Pagharang sa aeroplano nila, hello? Routine check, palipad na kami. Hindi, routine check lang. Routine check, pag-check, nandoon may pera, $300,000. Bawal na bawal yun. Bawal. Wala naman talaga silang pera, pero may pera talaga sila kasi nga yung pera na yun na nakolekta nila, pangbilin sa anan nila ng simbahan yun dyan sa Hawaii.
Paano bumalik yung pera na yun sa sa eroplano? Paano napunta yung pera na yun sa eroplano? Una sabi, may testigo daw. Nakita, buhat-buhat daw ni pastor, dinala sa loob ng eroplano. Sabi niya, ano ka? Bible ko nga, may nagbubuhat para sa akin. Ba't magbubuhat ako ng bag? Mahal na mahal ako ng mga members ko. Ako nga, nung nagpunta ako ng Amerika, kulang na lang, pasanin ako niyan ni Defenders of the Sun. Ayaw pasayarin yung pa ako sa lupa eh. Kaya lang, ang bigat-bigat ko eh. I mean, they are treating Pastor Kibuloy talaga sa pinakamataas na respeto to the point na even yung Bible nga niya may taga-bitbit. Ganun ang respeto nila kay Pastor. Paano siyang bibit-bitin yung bag dyan sa loob? Dadali niya sa eroplano. So, hindi pa alam ni Pastor kung sino yung traidor. Pero na-hold siya. Isang buong araw din, denied of medical care kasi meron siyang sakit. Madami pang mga nangyari sa kanya hanggang sa hindi siya napitpit nung araw na yun. Nakauwi siya, hinold nila yung eroplano na yun. Hinold nila yun, iniwan nila yun dun. Oh. Tapos, umuwi siya ng Pilipinas. Sumakay lang siya ng ibang eroplano. Hindi niya alam na tinatraidor na pala siya nung piloto niya. Yung piloto pala niya, kinakausap na ng otoridad at yung piloto niya, ang gusto mangyari, pasamain si pastor, pahuli si pastor, sabihin ganito si pastor, para hindi malalaman na siya yung nagsusumbong. Pag nakulong si pastor, o napatay nila si pastor, siya na ang susunod na may-ari ng KOJC. Ganon. Hanggang nalaman na lang nila yon na noong sinabi nung mga abogado niya, kasi nga nagawa na yung nangyari na yung kaso na yan. Sabi nung abogado niya, Pastor Kibuloy, you have a rat. You have a mole sa bilog mo. Sabi niya, hindi, pinagkakatiwalaan ko lahat yan. Mahal ako ng mga yan, mahal ko rin ng mga yan, pinakitaan ko yan ng lahat, pinag-aral ko lahat yan, lahat ng nakapalibot sa akin, pinakitaan ko ng maganda. Lahat yan, sabi niya, meron, pusta tayo. Sabi nung abogado, meron, pusta tayo, sir, meron. Merong loko-loko, kasama mo, kumakain sa lamesa mo. Yun yung iniwanan sa kanyang salita. O anong ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy? Medyo hindi niya siniseryoso kasi nga, pag nagtiwala si Pastor Apollo Kibuloy, sobra-sobra. Talagang binibigay niya lahat. Pag nagtiwala yung 100% talaga. Bibigay niya talaga lahat yan. So ano mangyayari? Unti-unti, sabi niya, lahat ng mga kasama niya, kasi sabi nga, you are dining with a snake. You are dining, someone dining with you is a snake. O, ganun yung termino. So, sabi niya, inisa-isa niya yung mga tao niya. Gino-joke lang daw niya. Tinatraidor mo ba ako? Sabi, hindi, tatatraidorin. Tinatraidor mo ba ako? Tinatraidorin. Ganun. So, ganun. Hanggang sa nakasumpong siya. Oo, tinatraidor mo. Sa tingin mo ba, tinatraidor ako ni ganyan? Ganun siya eh. O, sabi, ikaw, tinatraidor mo ba ako? Sa tingin mo, si ganito, tinatraidor ako? Si ganyan, tinatraidor ako sa tingin mo? Ginanon daw niya yung mga tao niya. Pero pabiro lang. Until merong isang, nagsabi na, palagay ko, pastor, kasi ganito eh. Kasi ganyan, napapansin ko, ganito, ganyan. So nung medyo, teka. Di nga, totoo nga. O sige, ganito. Mag-hire tayo ng accountant. Let's check yung books. Kung papaano, kung ano yung kinikita. Pucha yan! True enough, yung Jose Maria College, 200 milyon inilipat na sa bangko nila. Inilipat na sa bangko nila, tapos chinek, pati yung aero, yung mga, meron kasi silang, iba-iba kasing department yan eh. Meron pa sila yung mga, aeroplano. Pucha yan, ginawa na palang flying school yung inaarkila kasi daw talaga yun. So ginawa ng flying school nung Mokong, yung pinag-aral niya. Mantakin mo napulot niya yun sa Singapore. Wala nang malamon, wala nang makain, namamaho na.
Nung napulot niya yun sa Singapore, nung mga workers siya doon, kawawa naman, taong grasa na, kinubkub nila yon, pinatira nila sa workers house. Tapos, nasa workers house na, syempre, nakakarinig na ng preaching, nag-decide na sabi niya, gusto ko nang pumasok dito. So, dinala yun dito sa Pilipinas. Binihisan. Pinag-aral yung mga anak ng abugasya, pati asawa. Binihisan. O, tapos anong nangyari? Tinuruan. Ngayon, naging piloto pa. O, hindi ba? Tinuruan pa ng... Nung naging abogado yung mga anak, binilan pa ng mga bahay. Binilan ng mga sasakyan dahil, talaga pinag-aral ni pastor nga lahat eh. Tapos hindi niya alam, tinatarantado pala siya. So yun na yun, meron pala talagang loko-loko sa within sa group niya na nakikipag-usap na pala. So ibig sabihin, eto talagang Amerika na to, pinapasok talaga. O pinapasok talaga yung mga in-infiltrate yung mga simbahan. Tapos nagtatanim ng mga tao ron, binibrainwash yung mga tao doon. Sige, ikaw magiging susunod na may-ari ng simbahan nyo. O bigay mo sa akin lahat ng mga niyan. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy, may sariling eroplano. Pupunta siya sa Amerika. Paglapag niya, concert siya, yung service siya sa buong Amerika. Ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy yung kasama niya lahat ng mga delegates na dito sa Pilipinas. So nainggit sila. Pinaliko, sabi nga ni Defenders of the Sun, pinaligo, putang ina, amoy kambing daw yun. Amoy kambing na, amoy pa. Matindi raw talaga. Talagang inayos nila yung mama na yun. Matalino naman daw talaga kasi IT person eh. IT guy. Matindi. Pucha yan. Pucha, hinak na rin lahat ng system nila. So nung nalaman na ni Pastor yun, dali-dali yung pamilya na yung pumunta ng Amerika, nag-asylum. Yun ang nangyari ron. Nung nag-asylum na sila, pinayagan sila na ngayon yung naging mga testigo. Sila na ngayon yung naghanap ng mga, yung mga umalis, yung mga tiniwalag na mga members, tapos binrainwash nila, sampahan nyo ng kaso, susuportahan kayo, sampahan nyo ng kaso. So nagsipagsampahan ng kaso. Hindi sila nagsampa ng kaso ha. Hindi sila. Ibang tao yung inutusan nila na magsampa ng kaso. Kaya dun sila madadali. Sabi mo, ni-rape ka. Sabi mo ganito. Ikaw, sabi mo ganun. Ikaw, sabi mo ganyan. So ngayon, suportado kayo ng gobyerno. Suportado kayo. Ayan. Ang daming mga naikaso sa kanya sa Amerika. Yun, ganun ang nangyari. So, paano masasabi mo, boss, joke time ka? Anong joke time? Eto na, sinasabi na dito, ni US State Committee. Ni Mr. Senator Hawley. Sabi dito, over 300 churches in this country were attacked. Hindi ba? Sige. Diretso natin to. Vandalized, firebombed. Ayan na-vandalize, pinasabugan ng apoy. Ano pa? Do you happen to know off the top of your head how many prosecutions Merrick Garland's Justice Department brought in those? Ayan, yung Merrick Garland. Yan, mga bossing. Yang demonyo na yan. Yang demonyo na yan ang naglunsad ng lahat ng mga yan. Siyempre, utos yun ng presidente. Hindi ba? Ito mismo, senador ng Amerika nagsasabi, doon sa bagong itatalaga na papalit dito sa tukmol na to, yung Garland na yan. Ano sabi? Alam mo ba yung mga pinagagawa ng mga dati? Alam mo ba yun? Kasi kung alam mo yun, or kung hindi mo alam yun, alam mo ba pinagagawa nila ganito, ganyan? Gagawin mo ba yun? Tinanong siya, gagawin mo ba yun? Alam mo ba yung mga nangyayari? Sabi nung i-appoint nila yung mukhang Barbie, hindi ko alam yun. Ito mga pinagagawa nila. Ito may mga dokumento ako. Ano? So, kapag ikaw ba ang pumalit sa kanya, gagawin mo rin to. Tinan mo. Cases. I do not, Senator. Hindi niya alam. Wala siya alam. Ito yung sunod na tanong. Stunning number. It's 2. Hundreds of churches, hundreds of pregnancy care centers. And I might just add, these pregnancy care centers, the attacks on them, which were violent, which were gruesome,
were egged on and encouraged by rhetoric from members of Congress, including members of this body. Tapos sabi ko nga sa inyo ang tawag nila sa Bible, hate book. At ang tawag nila sa KOJC, terrorist organization. Terrorist group. Ganyan na ganyan ang gustong mangyari dito sa Pilipinas. Ano ang pakay nila para ma-stop yung paglaki ng KOJC? Pangalawa, ma-sequester lahat ng mga ari-arian ng KOJC sa Amerika. Yun ang talagang pakay nila. At dito, anong ginawa nila, mga boss? Yung 4 na kaso sa Davao, walang ano doon, walang yung human trafficking, qualified human trafficking, wala doon, sa 4 na kaso. Na-dismiss to 4 years ago. So yung kaso na yun, wala yung qualified human trafficking at saka forfeiture of assets. Nung isinampa nila Boying dito sa Maynila, pucha yan. Meron ng qualified human trafficking, meron pang forfeiture of assets. Tingnan mo, 'di ba? Naka-freeze lahat ng assets ng SMNI, ng yung foundation ng Waxis. Di ba? Oh, so ganun din ang ginawa nila dito. Parehas ng ginawa nila sa Amerika ngayon. Yung sinasabi ba ni Pastor na yung pagtatrabaho sa kanya dito sa Pilipinas, yung pagpapahuli sa kanya, meron bang kinalaman Amerika? Ayan ang linaw-linaw. Napakalinaw dismiss na yung mga kaso dito sa Pilipinas, binuhay, dinagdagan, para i-hold si Pastor. Asa si Pastor ngayon? Nakakulong pa. Nandoon pa sa kulungan, mga bossing. Nasa kulungan pa kasi nilagyan nga ng kaso na no bail. Wala naman yun doon sa dating kaso. Wala naman yun doon sa mga na-dismiss na binuhay nila, biglang nadagdagan. Ang dami-dami mga bossing nagsasalita sa Senado. Isa lang. Ang nagsampa ng kaso doon, isa lang, mga boss. Ang dami nagchuchuchu doon, isa lang ang nagkaso sa kanila. Diretso natin itong balita. Pinapakita ko lang sa inyo yung proof na yung mga sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy ng KOJC patungkol sa pagpo-politically persecute sa kanila dahil habol lang yung mga properties nila. It happened in the US. It is happening here as well. So maniniwala ba kayo? Hindi. Ito na ebidensya diretso. Who have said that pregnancy care centers aren't real medicine, that they're not real doctors. They have legitimized these attacks. And the same thing was true of churches. And this Justice Department couldn't lift a finger to defend these Americans. But at the same time, they used legislation, a law known as the FACE Act, to prosecute at least 53 different pro-life demonstrators, including people like Mark Houck from Pennsylvania, to whom this Justice Department sent a SWAT team to his door in the early morning hours. He has, I think, 7 children. In the early morning hours, an FBI SWAT team shows up at his door. Anong ginamit? SWAT team. Ano ang ginamit sa KOJC? SWAT din. Pare-parehas mga bossing yung style. Ano pang rito? Ano pang napakalabo rito? Sobrang linaw na nito. Parehas na parehas yung ginawa sa Amerika, ginagawa sa Amerika, ganun dito sa Pilipinas. To take him into custody and prosecute him. By the way, he was acquitted. This kind of outrageous, disparate treatment has to end. So here's my question to you. Will you protect churches and pregnancy care centers when they are targeted for violence, when they are targeted for intimidation, when their members or parishioners are threatened with violence or other acts of illegal behavior? Yes, Senator. Will you? Napakaganda nun, palakpakan. So si Pamela Jo Bondi ay nangangako na ititigil lahat ng ginawa ng mga kabulastugan na yan. So ano kaya sa tingin ninyo ang mangyayari? Unti-unti nananalo na
si Pastor Apollo Kibuloy. Sa Amerika dito nananalo na siya. Anong sabi ni Donald Trump? Ang sinabi niya sa kanyang speech ganito, hindi ako papayag na sa panunungkulan ko meron kahit isang spiritual leader na bababuyin. Sinabi ni Donald Trump yun. So ano na ang mangyayari sa mga kumag na mga ginamit ng dating administrasyon para sirain ang KOJC? Humanda kayo. Humanda kayo, putang ina ninyo. Humanda talaga kayo, putang ina nyo. Eto na, darating na yung mga karma, yung mga hayop kayo. Boss, ang gaba dahan-dahan nagsaba. Kinabahan na kami sa mga gumagawa sa KOJC. Yes, yun nga, papunta tayo dyan. Papunta tayo dyan.